underbone category nga guys ang isa sa talaga namang gustong gusto ng ating mga kababayan. Meron ba naman talagang napakaangas na physical appearance, magandang bodywork, syempre sulit na specs and mga features at malakas na power output sa kanilang makina. Kaya nga po dito sa Pilipinas guys, hindi nga po matigil-tigil ang kompetensya kung sino nga ba ang pinakamalakas na underbone. Meron na nga sa ngayon guys na kinikilalang King of Underbone. Pero sa iba't ibang brand nga po ng motorcycle, meron pa rin silang ginagawang mga motor na itinatapat nga po dito. And syempre guys, dito nga sa episode na to guys is meron tayong pag-uusapan na talaga namang napakasulit po ng upgrades ng motor na ito. Pipitsugin nga po siya kung titignan dati sa una niyang version, pero dito sa version 2 guys talaga namang masasabi mong malaki ang kanyang upgrades. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kung Ditsushi Flash 150 Fi. In terms sa looks at sa mga ginamit nga pong materyales sa underbone na ito guys, talaga makikitaan mo po siya na sulit din talaga. And syempre sa kanyang power output and ang kanya nga pong itsura guys is meron nga pong aerodynamics design. Kung pag-uusapan guys sa kanyang looks, sa kanyang physical appearance, sa kanya nga pong aerodynamics design, makikipagsabayan po talaga ang itsura ng underbone na ito sa ibang underbone ng Big 4 brand. Nung unang lumabas nga po ang Flash 150i dito sa Pilipinas, napakadami po talagang nagkagusto dito dahil bukod nga po sa underbone na ito at meron nga pong magandang physical appearance and aggressive looking, ito nga guys is matipid sa gasolina dahil sa naka-fuel injected na nga po ang kanyang fuel system. Sa version 1 nga po na nilabas dito sa Pilipinas, madami po talaga ang nag-abang at nag-avail nito. Pero ngayon nga pong meron silang ilalabas na version 2, madami na naman sa ating mga kababayan ang nag-aabang dito dahil napakatindi naman talaga guys ng upgrade ng bagong version nito. Pagdating nga po sa kanyang engine specs, sa kanya nga pong engine displacement, meron po siyang 150 cubic centimeter engine displacement, same pa rin po sa version 1. Siya nga po is naka single cylinder 4-stroke at ito nga guys ang isa sa malupit na pagbabago sa kanya dahil from single overhead cam nga po, siya nga po guys is naka dual overhead cam na, and from 2 valves siya po is naka 4 valves na. Can you imagine that guys kung gaano kalaki ang pagbabago ng engine specs ng bagong version 2 ng Flash 150i. Sulit na upgrades ito guys. At pagdating nga po sa kanyang fuel system, syempre same pa rin po siya sa version 1 na naka EFI o electronic fuel injected. Kaya makakaasa ka guys na meron nga po siyang matipid na gas consumption na nagkukonsumo nga po ng 50 km per liter. Matipid na po yung gas consumption na yan guys para sa isang underbone. And syempre pagdating po sa kanyang cooling system, meron na nga po itong radiator, and syempre guys siya po is water cooled kaya menos po ang maintenance mo sa motor na ito. Sulit po ang underbone na ito sa kanyang upgrades, lalo na nga po sa kanyang engine. Pagdating po sa itsura ng motor, wala naman po halos bago dito. Nagdagdag lang po sila ng dual overhead cam na DOHC lettering sa kanyang fairings, and meron din pong indicated na water cooled sa kanyang fairings. And pagdating po sa kanyang
kanyang panel gauge, same pa rin po sa unang version na meron nga pong analog sa kanya nga pong RPM gauge and sa kanya nga pong speedometer na digital nga po. Sa kanya nga pong panel gauge, makikita mo ang lahat ng information sa kanya. May maangas and aggressive nga po na design ang kanyang mga headlight. Kanya nga rin pong taillight na unique na disenyo. All LED lighting system na nga po ang kanyang mga ilaw. And pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, meron pa rin po siyang 5.5 liters fuel tank capacity na kaya nga pong kumonsumo ng 50 km per liter. And guys, pag-usapan naman natin ang kanyang braking system. Sa unahan, meron nga po siyang unique na disenyo na disc brake at malapad nga po ito. At sa likuran naman is meron nga rin po siyang rear brake na disc brake. And syempre, wala po siyang ABS o combi brake guys. Kaya yung makikita nyo pong sensor dyan na parang sa ABS, hindi po yan ABS guys. Sa unang version guys, marami po talaga ang napeke na akala nila is naka ABS na nga po ang Flash 150i. Ngayon, pag-usapan naman natin po ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga guys, meron po siyang front telescopic fork na maganda nga po ang play, and meron din po siyang rear monoshock na maangas nga po at lalo nga pong naging standard ang kanyang itsura, lalo na nga po sa likurang bahagi dahil din po sa naka monoshock po ang kanyang suspension. Pwede nga po sa height ng Pinoy ang underbone na ito, kahit nga po sa ating lady rider is pwede din po ang underbone na ito. Meron nga po siyang seat height guys na 770mm, kaya abot na abot nga po ito kahit nga po 5'3 ka o 5'2. Maangas ang pagkakadisenyo nga po ng kanyang upuan, lalo na nga po sa pillion seat na medyo mababa nga po ang rider and mataas ang kanyang pillion seat. Meron nga po siya guys na relax na body posture dahil sa mababa nga po ang kanyang foot peg, and medyo maikli na handlebar para nga po magkaroon ka ng stable na steering radius. I-familiar po kayo sa Honda GTR 150 ni Honda para ka lang pong nakaupo sa motor na yon. Dahil si Rusi guys is kilala nga po dito sa Pilipinas na nagmamarket po ng mga mababang presyo ng motor, kahit nga po upgraded na ang kanilang inilalabas. Magkano naman kaya ang presyo ng bagong version 2 ng Flash 150i? Ngayon guys, pag-usapan na nga natin kung ano nga ba ang posibilidad na maging presyo ng motorsiklo na ito kapag ito nga guys is magiging available na dito sa Pilipinas. Syempre guys, hindi ko nga po specific na sasabihin kung ito nga ba talaga ang real price niya. Tayo nga po is magagawa lamang ng conclusion, may kinalaman nga ba sa kanyang presyo, para magkaroon din tayo ng idea kung ito nga po ay ilalabas na dito sa Pilipinas. Magkaka-idea tayo kung magkano ang kanyang presyo. Kung titingnan guys yung specs and features na inaalok niya, same na same nga po ang specs and features niya sa GTR 150 ni Honda. Ngayon guys, kung titingnan nga po natin ang presyo nga po ng motor na ito ni Honda na GTR 150 is nagkakahalaga nga po sa ngayon na 106,000 pesos. Kaya kapansin-pansin guys na hindi nga po pwedeng lumagpas si Rusi sa presyo na yan, kasi alam naman natin guys na dito sa Pilipinas, kung ang isang motor nga po katulad nga po na nagmula sa bansang China is mas mahal pa nga po sa mga kilalang motorcycle brand na naglalabas din po ng mga underbone dito sa atin, mas pipiliin nga po nila yung alam nila na meron na po talaga silang kasiguraduhan. Kung pagdating nga po guys sa presyo niya, mas maganda nga po na mas malapit nga po ang kanyang presyo sa Honda GTR 150 ni Honda, para nga po hindi din naman po mailalayo, at pagdating sa pagpili is meron din talagang choice ang ibang mamimili kung sino nga ba ang pipiliin, dahil sa pagdating sa presyo is hindi naman din nagkakalayo. I think guys na mas okay nga po ang presyo ng Rusi Flash 150 version 2 is nagkakahalaga lamang po ng 110,000 pesos, dahil kung ito nga po ang presyo niya na imamarket dito sa Pilipinas, I think na madami po talaga ang kukuha ng motor na yan. Kasi kung ito nga po isaabot pa kahalagang 120,000, I think guys na ang iba nating mga kababayan is mas pipiliin nila na mag Yamaha Sniper 155 na lang, dahil sa konting dagdag mo na lang is naka 155cc ka na, may BBA pa and may sleeper clutch na talaga namang sulit na sulit, na pagdating din naman po sa specs and features, hindi din naman po lugi ang inaalok niya. Talaga pinapakita guys ni Rusi, nasasabay na din talaga sila. Isang patunay nga dyan ang motor na ito, ang Rusi Flash 150i version 2. Ayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na ding i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ng ating vlog.
I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ng notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. It's your boy. Thank you!